Hinihiling na ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol ang paglalabas ng Red Notice laban kay Harry Roque. Kaugnay po yan ng kinaharap niyang reklamong qualified human trafficking sa Pogo Scam Hub. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cato. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na humiling na ng Red Notice ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang Red Notice ay international alert na ipinadadala sa mga bansa para hanapin at arestuhin ang isang tao. Kabilang daw sa mga batayan sa hiling ang pagkakasangkot umano ni Roque sa Pogo Hub scam na Lucky South 99 sa Pampanga. Dalawa ang basis po natin for requesting an international arrest warrant, a Red Notice. Yung warrant of arrest na inisyu sa kanya para doon sa isinampa naming qualified trafficking in persons charge based on the Porac Pampanga raid. Pangalawa po, arrest warrant ng Manila RTC para doon sa kasong isinampa ng NBI for inciting to sedition. Sapagkat di ho ba siya ay naglabas ng deepfake video sa mga maisog rally. Pero aminado ang PAOK na posibleng matagalan ang pagkuha ng Red Notice dahil kailangan munang maresolba ang kanyang hiling na political asylum sa International Criminal Court sa the Netherlands. Giit kasi ni Roque, political persecution umano ang ginagawa sa kanya ng pamahalaan. Una nang iniulat ng Justice Department na tinanggihan ng ICC ang naturang request pero pinabulaanan ito ni Roque. Yellow notice pa lamang po ang meron kay Ginoong Roque. Basically, it only informs the requesting party of his locations, movements. I am not particularly privy to the discussions on how the Interpol in France will release the Red Notice in relation to Mr. Roque. Pero I guess, I could hazard a guess by saying na siguro they have to, his asylum petition will have to be resolved first. Samantala, nakuha na raw ng gobyerno ang mga Interpol Red Notice laban sa dalawa pang sangkot sa pagpapatakbo ng kontrobersyal na Lucky South 99 na sina Catherine Cassandra Diong at Ronelyn Baterna. Sa Lunes, makikipag-ugnayan na raw ang PAOK sa kanilang foreign counterparts para formal na matransmit at mapatupad ang mga Red Notice. Huling namataan si Ong sa Japan noon pang Enero. We are highly confident yung dalawang babaeng ito ay magkasama at this point. Ay kung anong leads ang meron ng ating mga foreign counterparts sa kinaroroonan nitong dalawang babaeng ito, mahuhuli ho natin sa lalong madaling panahon. Mapapapanagot natin tulad nung ginawa nating pagpapapanagot kay Alice Leal Guo. Naglabas nga po ng pahayag itong si Senator Sherwin Gatchalian at ang sabi po niya, makakansela na raw ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi po yan ni Senator Win sa deliberation ng Senado sa 2026 budget ng Department of Justice. Para po mapag-usapan yan at iba pa pong mga issue, makakausap po natin si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sir, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang hapon sa inyo at magandang hapon Pilipinas. Good evening. Opo. Sir, una po sa lahat, ano po yung masasabi ninyo dito sa sinabi ni Senator Win na kumbaga oras na lang ang hinihintay bago po makansela ang inyong passport dahil nga daw po doon sa trafficking case ninyo? Well, alam niyo po, yan po ay nakabinbin ngayon sa hukuman. At ako po ay nag-file ng opposition dahil malinaw naman sa passport law na isa ako sa nag-draft no ako ay nagtatrabaho sa Kongreso na ang isang fugitive from justice ay isang tao na umalis ng Pilipinas para nga makatakas sa isang criminal prosecution. Nung ako po ay umalis ng Pilipinas, wala pong kahit anong criminal case ako at ako po ay umiwas doon sa investigasyon ng tinatawag nating Huwad Committee at humingi ng asylum. So nung sa aking opposition po, sinasabi ko, hindi po ako fugitive of justice dahil hindi po talaga nga sa akin yung definition ng fugitive from justice at ako ay isang asylum seeker. Mm-hmm. So ibig sabihin, kung kayo tatanungin, walang basis yung sinasabi na pag-cancel? Opo, dahil malinaw na malinaw, may sariling definition ng passport law kung sino ang fugitive from justice. Makikibalita na rin po kami, ano na po yung nangyari doon po sa inyong petition para po sa asylum?
Well, nakabinbin pa rin po yan at habang wala pang decision either to grant or to reject it, meron pa rin po akong karapatan to right to non-refuma at yun po yung karapatan na manatili dito hanggang magkaroon ng desisyon sa aking application for asylum. And syempre po, dahil nandyan pa rin po kayo sa Europe, isa doon sa mga binabantayan natin ay yung kaso po ni former President Rodrigo Duterte. At ang balita namin, ngayon nga pong last week of November, It's November 28, 2025. 5:30 a.m. Philippine time. Dedesisyon na raw po yung petisyon, apela ng kampo po ni FPRRD para po sa interim release. Ano po yung pwede natin na asahan? Sorry, correct ko lang. 5:30 p.m. Philippine time. Yes. Well, kami po rito, wala kami ginawa kundi magdasal na magdasal. No? Nagkaroon po kami ng prayer vigil nung nakalipas na Sunday, Monday, Tuesday at magkakaroon na naman kami ng prayer vigil this coming Sunday. No? So talagang dasal na lang po ang aming po pwedeng gawin dahil nakasalalay na po yan sa mga maestrado ng Appellate Chamber. Pero paano po kaya magbabago kung sakali yung desisyon po dyan sa interim release po, attorney? Ano yung nakikita akin, po ni... Sige, go ahead po. Sa akin, mali talaga yung desisyon, no? Dahil parang nakabase yan sa mga sinasabi ni VP Sara na pabiro naman yung sinabi. Ang malinaw na malinaw ay mulat sa mula, si VP Sara ay hinaharap ang proseso at wala siyang ibang kahit anong solusyon kung hindi harapin nga ang mga paratang sa ama niya dyan mismo sa ICC. So sa tingin ko, yung gawain mismo ni Sara Duterte magpapakita na nirespeto nila yung proseso sa ICC at walang dahilan para pagdudahan kung tatakas nga ba si Tatay Digong, lalong-lalo na given his age and given his current condition na pinag-aaralan nga kung siya ay fit pa to stand trial o hindi. So, sir, sorry kapag ka na-approve kung sakali yung interim release ni FPRRD, what will be the scenario? Well, ang tingin ko po, hindi po yan sa Pilipinas, no? Kasi wala namang kaugnayan ang ICC at ang Pilipinas ngayon, no? At saka may duda nga kung ano ba talaga estado ng Pilipinas dahil ang malinaw ay hindi na talaga tayo miyembro ng ICC, no? Pero nagpipilit pa nga ang ICC na mag-exercise ng jurisdiction. So kung siya po ay mapapalaya, tingin ko po yan na isang bansa dito rin sa Europa pero hindi pa rin po sa Pilipinas. Hindi pa rin sa Pilipinas. Okay. Meron tanong ka pa tungkol sa case sa ICC? Sige, go ahead. Hindi kasi mag-iiba na ako ng topic Oo. sana ha. Attorney Harry, syempre I'm sure naman updated kayo sa mga nagaganap dito sa Pilipinas. So mga current events muna tayo na mga kukunin namin ang reaksyon ninyo. Unahin ko na po yung mga naging mabibigat na pahayag ni Senadora Amy Marcos doon sa INC rally. Kung ano ang naging reaksyon nyo nung inyong nalaman ito or na-monitor. Well, nagagalak ako na for all intents and purposes, inauthenticate, pinatunayan ni Amy Marcos yung pulveronic video na isinisisi nila sa akin at kay Maharlika. No? Kaya nga ako dinidikdik ng gobyernong ito dahil pinagbibintangan na ako daw ang nagkalat ng pulveronic video. No? Pero ngayon malinaw na kung sino man ang nagkalat nun, talagang authentic pala talaga yon dahil sariling kapatid ay sinasabing siya ay bangag. Pero pangalawa, sana mas maaga na siya nagsalita. Kasi kung mas maaga siya nagsalita, hindi na siguro napapakidnap si Tatay Digong papunta dito sa dahig. No? At alam mo, sa totoo lang, inaasahan namin si Senator Amy dati-rati pa na magsalita. Ilang araw matapos magbitiw bilang DepEd Secretary itong si VP Sara. No? Pero hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit naantala. Pero yun nga, meanwhile, napakita pa si Tatay Digong. Tingin ko kung mas maagang nalaman natin ang tunay na estado ng pag-iisip ng ating Pangulo, hindi na nangyari pagkikidnap kay Tatay Digong. Okay, timing at saka yung sabi nyo nga, sana mas maaga nagsalita. As early as kailan? Sabi nyo, dapat maaga, as early as dapat ba noong tatakbo pa lang silang dalawa? Because we know na ikaw, ang sinuporta mo talaga noon ay si VP Sara, na sana siya na yung tumakbo, hindi ba, nung eleksyon bilang presidente. Pero nagkaroon ng partnership at nag-slide down to VP. Well, sa akin, kung alam niya na talagang bagag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity. Yun ang totoo niya. No? Pero, nung I give her the benefit of the doubt, ang sabi naman niya, sabi raw ng kapatid niya, siya hindi tumigil na. No? Pero nung nalaman niya na talagang kumpirmadong bangag pa rin ang kanyang kapatid, dapat nagsalita na siya ng mas maaga pa. Nang sa ganon, marami na sana mga bagay-bagay na naiwasan, gaya nga yung pagkikidnap kay Tatay Digong.
Pero mukhang laging tinatawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si PBBM dati. So, it appears na may alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit kaya pumayag si VP Sara sa pagkakaalam po ninyo, attorney, na maging running mates? Well, tingin ko talaga, desisyon ni VP Sara yan na ayaw pa niyang tumakbo bilang presidente ng mga panahon na yan, gaya ng gusto ni Tatay Digong. At pangalawa, yung convincing powers din ni Amy Marcos. Pero ngayon, attorney, nasa hot seat ang administration dahil nga po dito sa ginagawang investigation doon sa sinasabing anomalies sa flood control. At kanina, yung pinakang latest development, sinabi na inisyu na raw yung arrest warrant laban kay Zaldico. So, you think mapapacify nitong actions na to, yung emosyon, especially na magkakasunod kasi yung ginagawa mga protest rallies dito? Well, si Zaldico po ay isang whistleblower, no? At ako naman, wala akong kaduda-duda doon sa katotohanan na sinasabi niya na ang mastermind talaga dito sa anumalang ito ay ang presidente mismo at ang presidential cousin na si dating Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, hanggang hindi maparusahan ang presidente at ang speaker, hindi po maibsan ang galit ng taong bayan. Kasi parang ang kino-question dyan, sir, kung totoo yung sinasabi ni Zaldico, bakit naman hihilingin pa ni PBBM na idaan pa sa insertions through BICAM? Kayang-kaya naman niyang i-manipulate kung tutuusin yung NEP dahil siya naman talaga yung may power to handle that. Napakadaling sagutin po yan kasi kapag sa BICAM, yan po ay hindi naaantala, no? Hindi nalalaman, hindi naisa sa publiko. Yan po ay sikreto lamang ng mga BICAM committee members. Samantalang kung siya po ay nasa NEP, yan po ay nariripaso ng buong sambayanan. Okay. And ano po yung nakikita ninyo na posibleng kahinat na naman nung investigation kay dating House Speaker Martin Romualdez? Wala. Bakit, sir? Kasi parang package deal yan eh. Hindi naman po pwedeng managot lamang si Martin Romualdez na hindi rin mananagot ang presidente. Okay. Okay. Makikibalitaan lang kami, Attorney Harris, sa inyo kasi very yung November 28 no? So we'll call you sana before that or during itong mga araw na yun, ano? Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat mula sinasabi ko, hindi po yan warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit na madali ipapatupad niyan, alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it.